Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Paghahanda sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos, sinimulan na Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Marcos. Magtatabi kaya ulit? Ronda Pilipinas. Kahit tumanggi na pag-imbita kay dating Pangulong Duterte sa pagdinig hinggil sa war on drugs, ipupursige pa rin ng Kamara dating Senador De Lima, padadaluhin din. Ronda Pilipinas. Halos 2 milyong manggagawa sa Metro Manila makikinabang sa dagdag sahod. Mga employer na hindi tatalimas sa panibagong wage hike, ipatatawag ng DOLE. Ronda Pilipinas. Publiko na babahala sa bagong sakit sa hayop na Q fever. Mga tao, delikado nga bang mahawa? Alamin po natin yan maya-maya sa siyasan. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibayang dagat, ilang buwan bago ang US presidential elections, dating President Donald Trump inabsuelto ng Supreme Court sa ilang kaso. Ronda Pilipinas. Sa sports, NBA superstar Klay Thompson lilipat na ng ibang koponan. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, bagong love life ni Chris Aquino, isang doktor sa Makati. Ronda Pilipinas. Pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad, nakaw, bawal ito. Ronda Pilipinas. At no sugar or diet soda, mas healthy nga ba sa regular soft drinks? Alamin po natin yan maya-maya sa Let's Prove It. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes na. Ngayon po ay Hulyo Ados taon 2024. Sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., inyo po makakasama hanggang alas 11 po tayo, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-10 ng morning, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang aking weather report sa pinakahuling thunderstorm advisory na idinabas nitong alas 9:33 ng umaga. Kasalukuyang nararanasan ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na may kidlat at malakas na hangin sa Quezon, partikular na po sa Lopez, na maaaring magpatuloy sa loob ng 2 oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar. Gayon din, asahan din po ang kaparehas na sitwasyon sa Laguna at Batangas sa susunod na 2 oras. Sa ngayon, patuloy pong umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa bansa. Isa itong weather system kung saan nagtatagpo ang hangin sa Northern at Southern Hemisphere na posibleng magdulot ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan at Mindanao.
Samantala patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies o yung hanging nagbumula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mainit at maalinsangang hangin sa bansa, lalo na sa mga lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Take note, dalawang weather system po ngayon ang umiiral. Pero hindi po umiiral ang hanging habagat o southwest monsoon. Ibig sabihin, naka-monsoon break tayo. Asahan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa bandang hapon o gabi. Dulot naman po ng localized thunderstorms na mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:31 ng umaga. Asahan po nating lulubog ito mamayang alas 6:29 ng gabi. At abayanan niyo po susunod kong weather report mamaya sa Balitang Bayan alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Happy Pasig Day po sa mga taga-Pasig ha. Walang pasok dito sa Pasig. Ako po si Daniel Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Alright, maraming salamat Daryl Justin sa kanyang weather report. Yan nga pala, oo, sa mga anak ng Pasig naman ho kayo. Opo, happy Pasig Day po ngayon pong araw na ito ng Hulyo 2. At sa detalye nga po ng mga balita dito po sa MP may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sinimulan na ng House of Representatives. Inilarga na ng Kamara ang preparasyon kasabay ng preparasyon para sa ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagpapadala ng imbitasyon para po sa ikatlong SONA sa Hulyo 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 6 na po hanggang 70% mula sa 2,000 imbitasyon ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. Nakatakda namang magbukas ng overflow room para sa iba pa mga bisita na naisaksihan ang SONA ni PBBM. Sa ngayon patuloy nilang pinaplansya ang sitting plan dahil sa daming mga dadalo. Ronda Pilipinas. Okay pa rin yan, didesisyonan na ng Interagency Committee na tinatrabaho ang nagsasayos ng sitting arrangement sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magiging magkatabi muli si Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos katulad nga nung nakaraang SONA. Itong binigyang diin ni House Secretary General Reginald Velasco, bagaman sa ngayon wala pang desisyon sa sitting plan para sa mga VIP. Matatandang inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagkalamat na ang kanyang relasyon kay VP Inday matapos akusahan ng pamilya Duterte si Pangulong Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Ito'y makaraang tinawanan ng Vice Presidente ang akusasyon ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit si PBBM ng illegal na droga habang hinimok naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na magbitiw na sa pwesto si PBBM. Ronda Pilipinas. Tanggap naman tayo ng pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Pagpapatupad ng liquor at gun ban sa araw ng SONA ni PBBM pinag-aaralan na ng QCPD. Detalye buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Pinag-aaralan na ng Quezon City Police District ang pagpapatupad ng liquor ban o ang pagbabawal sa pagbibenta, pagbili at pag-inom ng nakalalasing na inumin sa Quezon City bago at sa mismong araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni QCPD Director Police Brigadier General Redrico Maranan na hinihintay na lamang nila ang ibababang direktiba ng nakatataas lalo na sa usapin ng suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa araw ng SONA 2024 sa nasabing lungsod. Paliwanag ni PB Gen Maranan, makikipagpulong din ang PNP o Philippine National Police sa mga rally organizers upang plansyahin ang mga lugar kung hanggang saan lamang papayagan ang marcha o pagkakilos protesta upang maiwasan din na magkaroon ng tensyon sa mga taga-suporta ng administrasyon na posible ring magsagawa ng programa kaugnay ng ikatlong SONA ni PBBM.
PBBM. Una nang inihayag ng NCRPO na mahigit 22,000 na police personnel at force multipliers mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang ipakakalat upang masiguro ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng araw ng SONA. Sinabi ng QCPD official na walang namomonitor ang kanilang mga tauhan na seryosong banta sa seguridad kaugnay sa nalalapit na SONA ni Pangulong Marcos. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may taodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa ibang tampok na balita, liliham ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa upang kumbinsihin ang mga ito na dumalo sa mga pagdinig sa issue ng extrajudicial killings ng House Committee on Human Rights. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., chairman ng nasabing komite. Ayon kay Congressman Abante, gumagawa na sila ng liham kaugnay dito sabay pagtitiyak na rerespetuhin nila sina dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa sa pagdinig. Tiniyak din ng kongresista na magkakaroon ng interparliamentary courtesy sa pagdalo ni Senador De La Rosa. Well, nagdadraft na kami ng sulat na ipapadala sa kanila to really convince them na sila kailangan po nilang umarap. Unang-una, ibibigay po namin sa kanila ang talagang full respect bilang dating Pangulo. Talagang atin po sila igagalang husto. At pangalawa, yung interparliamentary courtesy na aming pinapaniwalaan ay gagawin po namin kay Senator Bato. Gayma, iginiit ng mambabatas na kay dating Pangulong Digong at De La Rosa pa rin ang desisyon kung dadalo sila o hindi sa pagdinig. We will not summon them or compel them to come. It is up to them kung nais sila pumunta o hindi. The burden of proof will be on them, not on us anymore. Kasi ginawa po namin na ay magagawa upang sila ay makaharap ng ating mga biktima. Bukod sa dating Pangulo at sa Senador, iimbitahan din anya nila si dating Senador Laila de Lima dahil marami anya itong maaring ibulgar pero hindi pa ito sumasagot. Wala pa naman, pero we're going to invite her sapagkat siyempre marami rin siyang pwedeng isiwalat. At yun din naman ang nais ng komite na imbitahan po sila. Yan po ang tinig ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, halos 2 milyong manggagawa naman sa Metro Manila ang makikinabang sa 35 pesos na minimum wage hike na magiging epektibo simula Hulyo 17. Ito'y bakarang aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang panibagong dagdag sahod ng mga obrero mula sa pribadong sektor. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Labor National Capital Region Director Attorney Sara Buena Mirasol na tataas o madaragdagan na rin ang mga benepisyo na matatanggap ng mga manggagawa sa PhilHealth, Social Security System, Pag-ibig o Pag-ibig Fund, maging ang kanilang 13th month pay. Benefit din po kahit na po hindi minimum wage earners since meron po mga 1.7 plus 988, mga more than 2 million po ang magbe-benefit sa minimum wage. Itong 35 pesos is 5.7 increase po from the prevailing daily minimum wage rates sa NCR. Because of this increase, meron din pong effect ito sa ating other wage-related benefits. Like po even the social benefit po sa Social Security. Pati PhilHealth at Pag-ibig, meron. PhilHealth, kasi po, sa computation po, tataas din po ang Social Security benefits nila. Binalaan naman ng DOLE official ang mga employer na hindi tatalima. Ang ating mga complainants, kung meron pong magrereklamo, kami ay aaksyonan po namin at pupuntahan natin yung establishment para mag-inspect po or ipapatawag pag may mga complaints po, may request for assistance para sa manggagaling po sa ating mga manggagawa, aaksyonan po natin at ipapatawag po natin ang employer. Yan po tinig ni DOLE NCR Director Attorney Sara Buena Mirasol sa panayam ng DWIZ.
Ronda Pilipinas. Kaugnay niyan, Employers Confederation of the Philippines susunod sa dagdag 35 pesos sa minimum wage sa NCR. Patrol 5 IAU Pangko sa detalye. Tiniyak ng Employers Confederation of the Philippines na susunod sila sa utos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magdagdag ng 35 pisong arawang sweldo ng mga manggagawa. Ayon kay ECOP Chairman Sergio Ortiz, dumaan sa proseso ang nasabing aumento sa sweldo kung kaya't wala silang magagawa tungkol dito. Aminado ito, mabigat para sa iba nilang kasamahan ang panibagong dagdag sweldo sa mga manggagawa, pero kailangan nilang sumunod. Hindi naman daw sila tutol sa dagdag sweldo, pero dapat ay 15 piso lamang hanggang 20 piso ang dapat itaas. Hindi rin nila matiyak kung walang magaganap na pagtaas sa ilang bilihin dahil dito rin naman kukunin ng mga negosyante ang dagdag sweldo sa mga empleyado. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implemental ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sa kabila niyan, dagdag 35 pesos sa sahod ng mga obrero sa Metro Manila, hindi umano sapat. Ang pag-ulat naman ay hatid ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Maliwanag na kulang at malayong matugunan ng 35 pisong aumento sa sahod ang tunay na pangangailangan ng ating mga manggagawa sa Metro Manila sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Ito inihag ni Senate President Chis Escudero makaraang 35 pesos lang ay naprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na dagdag sa sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region. Question ni Escudero, bakit nga ba laging kulang binibigay na aumento ng Regional Tripartite Wage Board? Simulaan niya nalikhain ang naturang ahensya, hindi pa niya tumama ni minsan sa pangailangan ng mga manggagawa ang inaprubahan nilang dagdag sa sahod ng mga manggagawa. Kaya tanong ni Escudero ay kung saan sila bumibili ng bigas, nag-grocery, nagpalengke, baka daw pwedeng pakishare dahil mukhang sobrang mura doon at kasya ang dagdag na 35 piso sa sahod na binigay nila. Sinabi ni Escudero na naipasa na ng Senado ang 100 peso across the board wage increase bill kung saan sa tingin niya ay hindi pa rin ito sapat para sa nakasaad sa Constitution na living wage at hindi basta minimum wage. Giit ni Escudero, patuloy na ipaglalaban at tatayuan ng Senado ang prinsipyo at paniniwala na ang konting bawas sa kita ng negosyante na di naman nila ikalulugi ay malaking pakinabang at tulong sa ating mga manggagawa. Kung narito sinabi na ilang labor groups na barya at insulto sa mga manggagawa ay naprubahan ng Regional Wage Board na 35 pesos na aumento para sa private workers sa NCR. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, publiko nababahala sa panibagong sakit sa hayop po ito, lalo po dun sa kambing at mga baka o kaya ay kalabaw. Ito po tinatawag na Q fever. Mga tao, delikado nga bang mahawa? Alamin po natin yan sa isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Sumambulat ang isang sakit sa mga kambing, baka at tupa sa bansa. Subalit higit pang nakaalarma sa publiko nang lumutang ang posibilidad na mailipat o mahawa ang tao sa sakit na Q fever. Kaya naman, pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko laban sa Q fever. Ipinabatid ni Dr. Christian
Dakigan, officer in charge ng Bureau of Quarantine Services ng BAI o Bureau of Animal Industry, na 74 na kambing na mula sa Estados Unidos ang kinatay at inilibing para hindi na makapanghawa. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa na ang mga nasabing kambing na ginastusan ng 10 milyong piso ay dumating sa bansa nitong Enero at pinatay ang lahat ng ito matapos matuklasan ang sakit. Ito po kasi ay isang mild zoonotic disease. Ibig sabihin po, pwede itong makahawa sa tao. Ang mga klase ng hayop na pwede maapektuhan naman ay mga small and large ruminants. So kaya po tuloy-tuloy pa rin yung ating contact tracing para masigurado po na yung mga hayop naman po ay na-depopulate na at yung nagko-conduct nga po ng contact tracing para masigurado natin na hindi po kakalat na. At yung mga dito po sa Marinduque, yung part ng surveillance area natin, yung malapit dun sa infected zone or quarantine zone natin, ay nagkaroon na rin po ng depopulation sa mga baka at mga kambing na nasa 500-meter radius. Ipinabatid ni Asik de Mesa na ang mga nasabing kambing ay gagamitin sana para sa breeding. Subalit nakalusot nga ang Q fever na mahigpit ng pinaiimbestigahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Itong kambing ay gagamitin sana for breeding purposes, paparamihin. At supposed to be ang beneficiary natin nito ay ang Marinduque. Unfortunately ay nagkaroon talaga ng insidente ng Q fever. Kaya nagkaroon agad o nagtalaga agad si Secretary Chu Laurel Jr. ng fact-finding committee para imbestigahan yung nangyari dito at nalusutan tayo ng Q fever doon sa mga inangkat na kambing mula sa Amerika at inasahan natin na sa susunod na mga araw ay may mga aksyon ng ating kalihim regarding sa issue na to. Dahil dito, binalaan ni Asik de Mesa ang mga nasa infected zone na dapat sunugin at huwag katayin ang mga kambing, subalit kung wala namang sakit ay lutuing mabuti maliban lamang ang kilawin na maaaring may bakterya pa rin. Doon po sa may infected zone, inaabisuhan po namin na of course, pag may sakit po yung kambing ay dapat hindi po yan kinakatay, dapat po yan ay ibaon o sunugin. At yun naman pong walang sakit at kakatayin po, ang advice lang po talaga ay lutuin mabuti. Hanggat maaari ay iwas muna po sa pagkain ng halimbawa po yung kilawin dahil hindi po yan nainitan at posibleng yung bakterya, yung Coxiella buteri, yung pong bakterya na nagkokos po nitong Q fever ay hindi po mapapatay kung gagawing kilawin lamang at kakainin. Ayon naman sa Department of Health, ang Q fever o query fever ay dulot ng bakterya na Coxiella burnetii at itinuturing na zoonotic disease na makikita sa mga hayop na maaaring makahawa o maisalin sa mga tao, partikular sa mga magsasaka at animal handlers na madalas merong contact sa mga infected animal. Kabilang sa mga sintomas ng apektado ng Q fever ay lagnat, fatigue, pananakit ng ulo, ubo, pagduduwal at pagsusuka. Tiniyak ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na under control ang sitwasyon kaugnay sa Q fever at patuloy niya ang pagkilos nila para labanan ito. Under control po yung sinasabing Q fever at narinig ko rin na monitor ko na nagko-contact tracing, yes. Kaakibat po namin ang ating Department of Agriculture. Meron tayong tinatawag na Philippine Committee on Zoonotic Diseases. Naka-coordinate po kami doon. Ipinabatid ni Asik Domingo na available na rin ang antibiotic para gamutin ang Q fever. If ever man may mag-develop ng symptoms, siya ay natatrack kagad at merong antibiotic. The good news is yung antibiotic na yan, ayaw nga namin i-announce ko ano yung pangalan ng antibiotic kasi napaka-available niya sa ating friendly drugstores. Huwag nyo nang alamin kung ano. Pero nandyan lang yun, naka-standby yun. Suportado naman ng siyasat team ang payo ng DOH na good healthy habits tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain, sapat na tulog at pag-exercise para lumakas ang immune system. Ang sagot kontra Q fever. Mas mabuting maging alerto na rin at tumutok sa advisory ng mga otoridad hinggil sa pagbili at pagkain ng karne ng kambing upang makaiwas sa Q fever. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report.
Kumusta mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus, ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Mabalik po ang Ronda Pilipinas. Makalipas lamang po ilang magpapaalala ang oras. 10:29. Ronda Pilipinas. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Hi, this is Miriam Dilaso. May 3 anak at kasalukuyang nag-aasikaso ng family business. Partner ko ang aking asawa na si Roger sa ministry. Tinatanong ko noon kung ano bang purpose ng buhay. Yung nakapagtapos ka ng pag-aaral, nakapagtrabaho at pinalad magkapamilya, what's next? Na nakilala ko si Jesus sa isang Bible study, doon ko nalaman na ang purpose pala ng buhay ay yung pangarapin mo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Si Jesus na nagbigay ng buhay niya para sa akin at nagpatawad sa lahat ng kasalanan ko. At ako'y umaasa sa kanyang pangako. Balang araw ay makakasama ko si Jesus sa kanyang kaharian sa langit. Ang pinaka-importante pala sa buhay ay to follow Jesus. 1 Corinthians 2 verse 9, but just as it is written, things which eye has not seen and ears has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. Oo, hanggang nandito tayo sa mundong ibabaw, maraming hirap ang ating dadanasin. Iba-iba lang sa bawat yugto ng ating buhay. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Psalm 23 verse 4. Naway matagpuan natin ang pag-asa at lakas mula kay Jesus. I am Miriam. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. And a
world of beauty, it's about the details. That's why I choose Simply G Perfumed Kojic Skin Lightening Soap. It comes with 3 designer-inspired perfume fragrances. Its gentle lather not only cleanses but brightens, unveiling skin that's gorgeously radiant. Every day is a step towards a brighter and a more resilient me. Simply G Perfumed Kojic Skin Lightening Soap. Elevate your radiance, reign in beauty. Basta Perfumed Kojic Soap, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ano ang flavor ng bubble gum na paborito mo? Mint? Tropical twist? O yung nagkukulay sa dila? Well, alam naman natin na ang bubble gum ay nakakatulong din para sa iyong bad breath. Pero, naniniwala ka bang nakakatalino daw ang bubble gum? Tara, let's prove it! Ayon sa web.colby.edu, napag-alaman na ang chewing gum ay nakakaapekto sa pag-aaral para mas ma-recall ang mga mahalagang impormasyon at makakatulong din ito para gawing gising ang diwa. Dagdag pa sa nih.gov, ng pagnguya ng chewing gum ay nagpapataas ng alertness level sa absence ng cognitive performance tasks. Kaya naman sa mga estudyante dyan, isama nyo na sa inyong pagre-review ang bubble gum para mas maalala ninyo ang topics na inaral ninyo. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Alright, tayo pa na sa ikalawang bahagi na po ng Ronda Pilipinas at sa ngalan pa rin po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod Drew Nasino. Sa pagkakataon pong ito, atin pong pag-usapan yung panibago pong dagdag sahod sa mga minimum wage earner dito po sa Metro Manila. Sa pribadong sektor po ang ating po pinag-uusapan dito para magbigay ng mga karagdagan pa hong mga inputs, mga detalye hinggil kaho dyan. Nasa kabilang linya po natin ang Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, si Ms. Criselda C. Magandang umaga po. Ma'am, welcome po sa DWIZ Aliw 23. Drew Nasino po, Ma'am Criselda. Hello, magandang umaga po, Mr. Drew. Apo. Sa inyo po mga taga-subaybay. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, ma'am. Linawin lamang po natin, ma'am, kailan po ang effectivity nito pong panibagong wage order? Ang effectivity po nito ay sa July 17. 17? Okay. July 17, that's Wednesday of this month. Ito ho ay na-i-publish kahapon. Kaya ho, nasa rules kasi natin na 15 days after the publication ay magiging effective na po yun. Opo. So, bagong minimum wage. Okay, ma'am. Ito po ay tama, 35 pesos. Mas mababa po ito kumpara doon sa huli pong inaproban last year na 40 pesos. Bakit ho na, kumbaga, doon tayo humantong sa 35, hindi na sustain yung 40? Ano ho ang mga naging factor para po magkasundo po na aprobahan po ito sa mas mababang 35 pesos? Kinonsider po ng ating regional board sa NCR yun hong kasalukuyan na inflation rate or essentially yung erosion doon ho sa value ng ating kasalukuyang minimum wage. Opo. Kung mapapansin po ninyo last year, talagang sumipa ho ng mataas yung inflation natin. But this year, mula nung tinignan ho nila yung inflation ng May 2023 hanggang May 2024, nasa 4.4 lang po yung
yung average na inflation di hamak na mas mababa kesa po doon sa last year. And apart from that, tinignan din po nila yung level ng productivity ng ating labor dito po sa National Capital Region. At apart from that, tinignan din po nila yung GDP growth, etc. So yun ho, nagkaroon sila ng negotiation at lumabas po doon sa kanila hong deliberation. Alam naman ho natin na 7 yung binubuo ho ng ating regional board. Ano Yes. ho? 3 ho from the government, 1 taga-NEDA, DTI at saka DOLE, 2 from labor at 2 from the management side. Opo. So sa kanila hong deliberation ay yun ho ang kanila hong napagkasunduan na amount na ibibigay. Opo. So, of course, ang mga nasa labor sector, yung mga employers, actually mayroong mga pahayag po dito, may mga statement po ang iba po mga employers and labor group. Unahin po muna natin dito po sa, ano pong reaction nyo po dito sa reaksyon nito pong mga labor group na kukulangan, though meron ding ilang mga mambabatas na nakukulangan dito po sa panibago pong dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor dito po sa Metro Manila? Ito pong dagdag sa minimum wage ng ating mga workers ay para lang po sa mga tinatawag natin na low-skilled workers. So ito ho ay vested right ng ating worker at hindi ho sinasabi nitong minimum wage na ito lamang yung ibibigay sa kanila. Inaasahan ho natin na yung ating mga skilled workers sa ngayon ho ay sumasahod sila ng mas mataas dito. Ito ho ay, uulitin ko, floor wage po ito, protection ng government, na kung sakasakaling meron ho tayong manggagawa na gustong makilahok sa world of work at magtrabaho, ay kahit wala ho silang experience ay guaranteed na ang dapat na mababang susweldohin nila ay hindi bababa dito sa naitakda na minimum wage. Yun ho ang policy thrust and concept ng minimum wage. At naulit ko ho, hindi ho ibig sabihin ito na yung mga manggagawa natin ay ito lang ho ang tatanggapin. So ang pagtatakda ho natin ng minimum wage ay 10 criteria ho ang ginagamit ng ating board sa pagtatakda nito. Kasama na dito yung sinasabi ng ating mga kasamahan sa hani ng mga manggagawa na needs of workers and their families. Tinitignan po yan. At on the side naman of the employer, yung kanilang capacity to pay. So kung sakasakaling magbibigay ba ang board ng increase, kakayanin ba yon ng majority of our employers? At tinitignan din natin kung ang increase na binibigay ay ano ang magiging impact nito sa ating tinatawag na key macroeconomic outcomes o yung employment, unemployment, inflation, at saka yung GDP growth natin. Maapektuhan ba masyado negatively yung ating key macroeconomic outcomes? Kasi kung maapektuhan ho ito ng masyado, yun hong ibibigay natin na increase ay ma-erode din kung tataas ho ang inflation at kung ang atin hong mga employer, karamihan sa kanila ay hindi kakayanin yung increase na ibibigay, ay magde-decide na magtatanggal ng empleyado. So malaki po ang magiging effect sa ating growth trajectory. Kaya masusing pinag-aaralan ito ng ating regional board. Opo. Ma'am, speaking of binabanggit nyo nga kanina tanggalan, although nagbabala na po actually, kapag meron naman talaga mga wage hike, may mga babala na pong ganyan, no? Kagaya po dyan sa ECOP, ang sinasabi po ni Ginoong Sergio Ortiz Luis, baka raw, hindi kayanin ng ibang mga employer yung ganyan pong halaga ng dagdag sahod. Ano ho ang inyo pong tugon dito, Ma'am Criselda? Tulad po ng nabanggit ko kanina ay pinag-aralan naman hong mabuti yan at meron ho silang representative doon. Okay. At base ho sa ating karanasan,
kung moderate naman po yung increases na binibigay ng ating board, ay kung meron man ho itong epekto ay natutugunan naman agad or nakakapag-adjust yung ating market. In fact, last year, kung mapapansin po natin, kahit na sobrang taas ng inflation rate natin, yung binigay naman na increase ng ating regional board ay hindi naman nakasama sa ating kabuuang pag-unlad. In fact, tumaas pa nga po yung ating GDP growth, naging stable yung ating unemployment at yung ating inflation rate. Sa ngayon ho, kahit na medyo or bahagyang tumaas ngayong May, ay makikita natin nandun pa rin ho siya sa inflation band or inflation target ng BSP na nasa 2 to 4%. Opo. Last few questions na lang, Ma'am Criselda. Ito hong sa Metro Manila, of course, meron din pong ibang petisyon sa ibang region. So, paano po yun, Ma'am? Ano ho ang mga update na po doon? Opo, ang NCR po kasi yung unang nag-issue ng minimum wage last year. So for this round, tinataya po natin na yung susunod ho na 10 regional boards natin na ang aging po ng kanilang wage order ay nasa 10 to 8 months ay meron na rin ho silang mga plano na ginagawa ngayon para makatugon po doon sa instruction ng ating presidente na siguraduhin na regular at predictable yung pag-i-issue ho ng wage order. Or resolution na kailangang i-issue ng board relative po doon sa kanilang pag-aaral kung nararapat ba na mag-issue ng panibagong wage increase o hindi sa kanilang mga respective regions. Opo. Ma'am, baka meron pa ho kayong mga panawagan sa mga labor groups and other employers association, employers group, ma'am? Ang panawagan lang po natin ay makasisiguro po sila na yung atin mga regional boards ay ginagampanan ng maayos yung kanilang mga tungkulin na naaayon ho sa batas na natin ngayon na RA 6727 at sinisiguro ho natin na binabalanse ang kakayanan ng mga employers na makapagbigay ng wage increase. At sa atin naman ho mga workers ay maprotektahan ho sa erosion ng purchasing power yung kanilang mga sahod na tinatanggap. Okay. Sige po, ma'am. Sa mga susunod pang episode, amin po kayong kakapanayamin at marami pong salamat sa inyo, Ma'am Criselda, sa oras po ninyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat sa pagkakataon. Salamat din po. Yan. At more power, ingat din po sa National Wages and Productivity Commission, NWPC, ang Executive Director po na si Ms. Criselda C. Ronda Pilipinas. No sugar or diet soda, mas healthy nga ba sa regular soft drinks? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Gusto mo bang pumayat? Diet soda daw ang sagot dyan. Sabi sa eatingwell.com, malaking calories ang mababawa sa pag-iinom ng diet soda. Nasa 150 calories lang naman daw ang tiyak na tanggal kada araw. Bukod dyan, may mga claim rin mula sa mayoclinic.org, isang sikat na healthcare website, na healthy drink ang diet soda dahil packed with vitamins and minerals ito. Okay na okay daw kahit makadalawang baso ng diet soda kada araw. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa observational studies mula sa healthline.com, hindi totoong nakakapayat ang diet soda. Mas gutumin pa nga ang taong nagda-diet soda dahil tinitrigger nito ang hunger hormones. Dahilan para mas kumain ka pa at magresulta sa pagtaba. Dagdag pa ng healthline.org studies, posible ring maging dahilan ng diet soda na magkaroon ka ng type 2 diabetes at sakit sa puso. Kaya naman, payo ng Center for Disease Control and Prevention o CDC, kung hanap talaga ay lasa, pwede namang lagyan ng lemon o cucumber ang plain water. Bukod dyan, may iba pang mas healthy low-calorie drinks kagaya ng unsweetened tea,
plain coffee, low-fat o fat-free milk kagaya ng soy at almond. Pero ayon sa CDC, pinaka-perfect pa rin ang tubig para mapanatiling healthy ang katawan. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya. Mapa-anniversary, birthdays o simple mga merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Kumeya Bihon, Kumeya Palabok at Kumeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga. Hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal, ha? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial, ha? At Nutrasource analysis ng Canada. Doon, sa Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Talagang gusto ko talaga sabihin yan noon pa. Ha? Ulitin nga natin yun. Matagal ko nang minemorize yan. Ha? Ang MX3 capsule na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Tingnan mo, ma. Matagal ko nang gusto sabihin niya. Nasabi ko. At kung ikaw naman, ha, doon naman sa mga addict sa kape, isang coffee lover, meron ding MX3 coffee para sa inyo. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidants benefits at cholesterol free. At ito pa, ang MX3 coffee mix ay low acid, ha? Low acid coffee yan na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure o blood pressure. Kaya naman, ano bang inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3.ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ulitin natin, ha, para sa mga bingengot ng konti. 0918-888-8693. Yo! Ronda Pilipinas! Magbabalik po muli ang Roda Pilipinas makalipas lamang mga paalala ang oras. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ay 9 na minuto na lamang, sumapit ang ganap na alas 11. Ronda Pilipinas! On ang PCSO, safe and secured laban sa mga kriminal. Narito ang PCSO Special Report. Dahil nasa digital age na tayo, mas naging convenient na ang pagtaya sa mga laro ng PCSO dahil mayroon ng iLotto. Ayon nga sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mr. Mel Robles, safe and secured ang iLotto. Yun naman ang kagandahan ng iLotto. One, hindi na pwede maging anonymous. Identify siya, ka-registered siya. Bakit hindi transferable eh? Ano siguro, i-assign niya. Tapos, number 2, again, pag umuulan, hindi ka na mababasa para tumaya. O yung mga ayaw talagang tumaya dahil ang hirap, walang parking. Plus, lahat digitized na ngayon. Nagbabala naman si GML Robles sa mga mananaya na alamin at iwasan ang mga illegal na iLotto. May illegal na lotto eh. Meron agad. Meron. Ginagamit pa yung mga logo namin. So, pati logo. Ay, nako. Ang ganda kasi mag-illegal eh. Hindi, maganda kasi mag-illegal. Wala kang susunding regulation. Oo, tama. File ka lang. Andyan na. Kaya we have to step up. Kasi yung revenue na dapat sa gobyerno, kinukuha lang ng mga illegalista eh. Diba? And worse, sige, wag na yung wala ng taxes. Sige, wala na yung napupunta sa charity. Hindi mo na makukuha panalo mo eh. Kasi nobody's regulating them. Tatakbuhan ka lang. Correct. So yun ang pinakamalalaro. Hindi ka na nagbigay sa gobyerno, hindi ka nakatulong sa kawang gawa, hindi mo pa makukuha panalo mo. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Alam mo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Alright, wala na pong Splash Brothers na po dahil natapyasan na po ang Golden State Warriors. NBA superstar Klay Thompson mag-o-over the bakod na. Alamin po natin kung saang team mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matapos ang higit isang dekada ng paglalaro para sa Golden State Warriors, desidido na si NBA three-point sensation Klay Thompson na lumipat ng koponan. Ang four-time NBA champion ay pumirma na ng $50 million contract kung saan inaasahang maglalaro si Klay para sa 2024 NBA Western Conference champion Dallas Mavericks sa susunod na 3 taon. May mga naging pahiwatig na noong nagdaang season na nais na ni Thompson na umalis sa Warriors at dahil sa development na ito, maraming fans ang nagsasabing isa itong end of an era para sa Warriors trio na sina Thompson, Draymond Green at ang kanyang kapwa splash brother na si Stephen Curry. Ang bagong deal ni Thompson ay may kalakip na sign and trade deal na ang ibig sabihin ay may trade na magaganap na nakatahi sa movement na ito. Ito na ang ikalawang big signing announcement ng NBA sa off-season na ito kung saan una nang nag-anunsyo na lilipat si Paul George mula sa Los Angeles Clippers papuntang Philadelphia 76ers. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! And last but not the least, sa atin pong Showbiz Chika. Bagong love life ni Cristeta, isa daw doktor sa Makati. Alamin natin kung sino yan mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, may love life na si Kris Aquino. Ito ang kinumpirma mismo ni Kris sa interview sa kanya ni Ojo Diaz sa vlog nito nang sadyain ng talent manager vlogger sa bahay nito sa Orange County, California, USA. Ang aktres, inilabas ni Oji sa YouTube ang kanyang interview kay Kris noong Sabado, ngunit hindi nito sinabi kung kailan niya na-interview si Kris. Sa nasabing interview, hindi si Kris ang tinanong ni Oji tungkol sa love life nito, kundi ang anak nitong si Bimbi na hindi naging madamot magbigay ng detalye. Ayon kay Bimbi, peaceful ang puso ng kanyang ina ngayon, sabay sabi nito ng peaceful, steady at peace. Nang tanongin ito ni OG kung may bago na bang pag-ibig si Kris, ay sinabi ni Bimbi na ang mami na niya ang may karapatang sagutin ang nasabing tanong, ngunit marinig sa background si Kris na nagsabing meron. Nang marinig ito ni OG ay tinanong ulit nito si Bimbi ng meron na ang mama mo, na sinagot ni Bimbi ng he's a very good guy to me, medyo makulit lang, but he is a very good guy. Nang marinig ni Kris ang sagot ni Bimbi ay bigla itong nagpanik at napilitang magpakita sa camera at sa kanito sinabi na hindi naman love life kundi kusang dumating at nangyari kung saan isa umano itong doktor. Iyon din daw ang dahilan kaya't naging madali ang pagtanggap niya ng mga nangyari dahil alam nito ang mga pinagdaanan niya at parte ito ng dahilan kung bakit confident siya na pwede siya umuwi ng Pilipinas dahil alam niya raw na may isang tao na tutulong at mag-aalaga sa kanya. Ngunit nilinaw naman ni Kris na walang overlap na nangyari sa pagitan ng nasabing doktor at ni Batangas Vice Governor Mark Liveste. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Akala ko naman mamamarkahan na natin kung sino. Nabiti naman tuloy ako. Basta taga Makati, doktor sa Makati, saang ospital? Private. Abangan po natin ang, huwag na natin banggitin, malalaman din nila. Abangan po natin kung sino nga ba ang bagong love life ni Crazy
At dyan po tayo pansamantala po nagpapaalam ngayon pong araw po na ito ng Tuesday, ngayon pong Hulyo 2, 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23 at sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Ito po yung lingkod Runa Sino nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na Yes, Yes, Yo Topacio kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Joey De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.